Magandang araw mga kapatid. Today is the last week of our session ng ating Intro to Theology, which is Contextual Theology. So before we start lang yung ating lesson, gusto ko na po kayong i-remind regarding the requirements na meron kayo. May mga due dates po kong binigay, and to be fair, para maging fair lang ay if ever na lumagpas kayo sa due date, so meron lang konting deductions to give fairness lang sa mga maagang nakapasa. However, ang inyong pong final paper ay meron namang 1 month, no? Pero ito po ang usapan natin. If ever na hindi kayo makapasa at makapag-submit ng requirements within the given due date, ulitin nyo po ulit ito. So, ibig sabihin, gamitin nyo rin po yung sa mga naka-enroll, gamitin nyo po yung mga natitirang mga linggo, mga araw, at least to finish all the requirements para at least hindi nyo na po ulitin ulit itong subject na ito. Pero kudos po, good job po sa mga faithful na nagpapasa po ahead of time at talagang binibit yung due date. All right, before we start, let's pray. Lord, we thank you for this wonderful day that you have given unto us. We pray na kayo ang siyang patuloy na sumama sa amin as we study the last lesson na meron kami, which is the contextual theology. Be with us, Lord, and ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na magbigay ng kaliwanagan at ng gabay sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Short exercise lang tayo mga kapatid. If the book of the Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, were written today, what do you think will be the setting, the language, environment, or culture po nung libro na yon, yung mga libro na yon? Think of that. Kung si Jesus po ay ngayon na buhay, ano po kaya ang tono na kanyang pananalita? Ano po kaya ang lingwahe na kanyang ginamit? Sino kaya yung kaharap niya ngayon? Mga Gen Zs ba? Mga boomers ba? So magandang pag-isipan mga kapatid, no? Dahil po napaka-importante nung mga setting itong mga nabanggit ko sa pag-iintindi ng salita ng Panginoon. Ano nga ba ang goal natin? Bakit natin inaaral ang theology? Theology is not theoretical knowledge detached from practical applicability. We are studying theology hindi lang para mag-gain tayo ng knowledge o para hindi, gusto ko lang talaga makilala si Lord. Hindi po. Kailangan merong practical applications. Kailangan merong reason bakit tayo nag-aaral. No? Rather, the word theology is used to express the fact that the truth that affects every aspect of our lives is divinely inspired revelation. Therefore, there is no aspect of our lives that is to be left untouched by biblical doctrine. That is why when we study theology, hindi lang ito hindi lang na-edify ang ating sarili, ang ating church, kundi yung society, yung community na kinabibilangan natin, yung pinagtatrabuhan natin, yung buhay na meron tayo, yung mga kapitbahay natin, naapektuhan din yun ng inaaral natin. In preaching, one aspect that we need to hammer on is the need to apply the Word of God in daily life. One question in doing the conclusion is what they should do now. Kung ang introduction, why should they listen? Ang conclusion naman, ano ngayon ang gagawin nila? Same with theology. The approach should be holistic and it should be practical and relatable to where they are. Ano, Theo? Definition of contextual theology. Contextual theology properly conceived and within biblical bounds. Okay, so hindi ito yung parang kukuha lang tayo ng verse at ano agad, shotgun application. Ito yon, hindi po. Dapat merong sound, hermeneutically sound and homiletically sound. It is the attempt to think about and present biblical truth in ways that are understandable to a certain culture or people and answer the questions
that they bring to biblical text. Okay? So may mga certain cultures na inaano tayo ang tawag kino-consider ito yung contextual theology. So, contextual theology starts with simple adjustments of language use, no? Kaya importante yung version na ginagamit, yung translation na ginagamit. Isipin mo, inaabot mo yung Genesis, pinapaliwanag mo ang salita ng Panginoon sa Genesis, pero ang gamit mo King James Version. So, at doon pa lamang po, ano na yon, meron ng language barrier. So, doon na papasok yung contextual theology along with idioms and illustrations. For example, use the mother tongue of your listeners rather than a trade language like English. So, halimbawa, kung taga Samar ka, kung taga Visayas ka, iba po yung tagos agad sa puso yung Bisaya language, no? Pagka binabasang salita ng Panginoon. So may kinalaman din po yun. So contextual theology is a discipline committed to making whole and dynamic the truthfulness of Christian thought and action through the bringing together of aspects of faith which in truth can never be separated from one another. Hindi naman natin mapag-iwalay yung pananampalataya at katotohanan. Hahanap lang tayo ng kaparaanan para at least mapag-isa yung dalawang yon. Contextual theology seeks in explicit and varied ways to enable the believers to articulate faith, to speak of God in practice. Yun po ang pinakalayunin ng contextual theology, mga kapatid. Na sa bawat pakikinig natin ng salita ng Panginoon, sa pagba-Bible study natin, sa pag-aaral natin ng theology, nako-contextualize ba natin? Nagiging relevant ba ito sa mga nasasakupan natin, sa environment na meron tayo? Bakit, Theo? The need for contextual theology. Bakit? First, because the Bible were not written directly to us. This is very clear, mga kapatid. Yung author's intended meaning, hindi naman talaga tayo. Tayo na yung extended audience. Ika nga. Tayo na yung tinatawag na yung grafting na tinatawag, yung adoption, yung tayo yung mga Gentiles na talagang inano na lang, dinikit na lang po. So the author has intended audience who has different context in need. That is very clear. Kaya hindi pwedeng pag binasa mo yung Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, akin to. Hindi, merong certain context yon. Ito, let me be blunt to you, mga kapatid. Hindi lahat ng pangako ng Biblia ay tungkol sa atin. Okay? Para clear lang. May mga pangako na natupad na para sa mga Israelita. Clear yun, mga kapatid, for certain people. Hindi akin to pangako to. Yes, merong mga pangako talaga ang Panginoon, pero let us be very clear na hindi lahat ng pangako ay applicable sa atin. Dahil yun iba ay natupad na, at yung iba ay meron din naman talaga sa atin, especially the redemptive power of Christ. Pero if we will look at the Bible, ito po ang pinipreach ko, ito po ang aking conviction, mga kapatid. Iwasan natin yung masyado tayong too spiritual and too mystic the way we approach the Bible. Okay? Ang banal na spirito po ay kikilos, pero kikilos siya within the bound of the inspiration of the Bible. I hope you understand my point. Hindi siya kikilos na, Lord, anong sinasabi mo? Magbubukas ako ng Biblia. Sinabi mo ay, then Judas hung himself. Lord, ito pa talagang word mo sa akin. Another confirmation. Pagbukas mo ng Biblia, go and do it likewise. Hindi po natin pwedeng ganun basahin ang Biblia, mga kapatid. That is why, proper interpretation ang kailangan po para maintindihan natin ang salita ng Panginoon. Pangalawa, to avoid the universal theology approach. We believe that the Word of God is timeless. Merong eternal truths. But the timeliness of the Word should always be considered. Okay? So timeless ang salita ng Panginoon. From Genesis to Revelation, timeless po yan. Hindi na magbabago ang salita ng Panginoon.
Pero yung timeliness, kung sino yung sumulat, ano ang okasyon, ano ang purpose, sino yung sinulatan, importante pong malaman natin. Okay? So, example given, all of the promises of God are available to us, Jeremiah 29:11 and Philippians 4:13 interpretation. So, dapat malinaw yun sa atin mga kapatid. Every time we study the Word of God, it should be very clear na dapat merong proper interpretation. Even itong Philippians 4:13, no, I can do all things through Christ. Magugas ka lang ng plato, no? I can do all things through Christ. May gagawin mo, magbabasketball ka lang. I can do all things through Christ who strengthen me. Diba? Parang hindi, Christian naman ako eh. Word naman ito ni Lord sa akin. Pero, diba, dapat lamang na to give justice sa salita ng Panginoon, interpret muna natin ng maayos. Yun ba talagang ibig sabihin ng Philippians 4:13, which is very clear sa context. Ang pinag-uusapan nito yung pag-share ng gospel, yung pagiging content kung saang mission man dadalhin si Paul. Pangatlo and lastly, because the Word of God should be understood in our own language, culture, context, and setting. There were many books now in relation to theology, but most of them were not applicable to our setting. So, ito naman po ang point nito. Masyado na pong westernized ang ating mga resources pagdating po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya ako, for me, my heart really, my passion is really na paano ang salita ng Panginoon from the Bible itself ay makakatawid sa kultura, sa konteksto ng mga Pilipino. Ngayon po kasi parang Word of God and Western culture, Western interpretation, Western approach, and then itatawid sa Filipino context. So, pansin niyo po, no, tumatawid ng tatlo. Ako, ang heart ko po is, when I study the Word of God, talagang, yes, may mga commentary, pero ito yung heart ko talaga is makapagsulat ng libro na talagang Pinoy version, Pinoy context, na kung saan, kasi si Lord nangungusap eh, bilang mga Pilipino, nangungusap naman siya sa atin eh, di ba? Kung paano niya kausapin yung ibang mga lahi, hindi naman tayo ang tawag dito yung mababa para hindi rin ganun kausapin ng Panginoon. It is incumbent upon us to teach the word rightly and make it relevant today. Sino-sino, Theo? Ano nga ba ang mga branches ng contextual theology? Tatlong bagay na i-consider natin. No? First is yung culture. Pangalawa, yung communication, which is yung language. At pangatlo, yung context. First, culture. According to Niebuhr, culture is the social life of humanity. The environment created by human beings in the areas of language, habits, ideas, beliefs, customs, social organization, inherited artifacts, technical processes, and values. So, kultura. So, kahit saan ka pumunta, meron po tayong kanya-kanyang kultura, mga kapatid. Di ba? At yung mga ganung mga bagay ay napaka-importanteng malaman natin. Meron tayong very obvious na kultura dito sa Pilipinas at sa bawat lugar na meron ka, may mga kanya-kanyang mga kultura rin na malamang pinasa, no? Ito ay shared behavior, no? Talagang lahat kayo ay ginagawa. Pero let us be very clear, no? Mga perspective sa culture na pinresent yung author na ito. First, Christ against culture. So, ano po ang perspective na to? To exemplify the Christ against culture position, the author, Niebuhr, claims Tertullian, si Leo Tolstoy, the Mennonites, and various voices from the monastic tradition that are united by common theme, loyalty to Christ, and the church entails a rejection of culture and society. So for them, for those people na mga nabanggit ko, Christ, si Lord galit sa kultura. Dapat tayo mga Kristiyano ay according to this position ay hindi natin dapat binibigyan ng pansin ang mga kultura ng mundo. Kaya dapat sa simbahan, bawal ang ganitong kultura. Kung may ganitong kultura kayo, may piyesta kayo,
hindi kayo dapat makianib, hindi dapat kayong sumama sa mga ganung mga fiesta kasi that is not from God, that is from the world, 'di ba? Yun yung sinasabi ng ano na to ng culture na ito. Kaya ako po nag-aral ako sa isang Bible school. Medyo may ganung ano po, medyo may ganung hindi naman super against culture, pero makakaranas ka po kasi doon mismo sa rule book, bawal manood ng sine. Diba? Parang kasi ano daw yun, madilim, pinagpupugaran ng demonyo. So I think, mapapa-question ka. So, ganun ba talaga yun, di ba? Parang ang hirap lang din, no? Parang, ano sa tingin nyo kaya ang pwede maging repercussion nito if we follow this, Christ against culture? Lahat ba ng kultura masama? Di ba? Para i-reject natin? No? So, how do we now share the gospel kung ito agad ang unang bungad natin? Halimbawa, meron kang ini-evangelize. Ang kultura talaga nila because they are really Catholics. Mga ano talaga, may mga santo, may mga rosaryo, and really may mga fiesta, no? Mga sin-celebrate nila yung mga Santo Niño. Paano kung na-invite ka? Anong gagawin mo? 'Di ba? Good question, 'di ba? Pastor, punta ka dito kasi meron lang kaming celebration. Okay lang ba? May pesta kasi kami. If this is your position, hindi ka pupunta. Bakit? Against culture ako eh. But the other point is, paano mo ngayon sila maaabot? So, gandang perspektiba lang kapatid, no? Gandang tingnan. Pangalawa, Christ of culture. Ito naman, for the Christ of culture position, Niebuhr points back to the ancient Gnostics, sila Abelard. Ito po ay summary na lang, no? So, libro po kasi ito. So, sinamarize ko na lang po mga kapatid. Sila Albrecht, Ritschl, yan, mahirap talaga pag wala masyadong bawal, no? In a large swath of Protestant liberalism. So, para sa kanila, the commonality here is a lack of tension between the church and the world. Since Jesus is the fulfiller of society's hopes and aspirations, he is the great enlightener, the great teacher, the one who directs all men in culture to the attainment of wisdom, moral perfection, and peace. So, kanina, medyo extreme na talagang against culture. Pangalawa naman, ito ay talagang extreme to the other side. Kaya nandito yung mga liberalism. Yung mga church na talagang makikibaka talaga, no? Ito yung mga church na talagang nakikipagpatayan talaga, no? So may mga history tayo sa South America. Even dito sa Pilipinas po, there are some churches like UCCP na talagang ito yung position po nila, no? Sa isang banda, ano naman to? Ito naman yung extreme, no? Na yung sinasabi natin, ito ba talaga ang kultura na ito ba talaga dapat ang tingin natin sa kultura? At pangatlo, the Christ above culture position. Ito medyo gumigit na. According to Niebuhr is the dominant voice of church history. The fundamental issue is between God and humanity, not God and the world. Thomas Aquinas is the supreme defender of this position, seen clearly in his effort to combine into one system the relationship between reason and revelation, creation and redemption, nature and grace. So ito kahit paano, ang ganda po ng view, no? I think this is very neutral, I think very conservative na pwede nating sundan. And lastly, actually hindi pa pala last two, the Christ and culture in paradox. Christ and culture. The Christ and culture in paradox position is the dualistic version of Christ above culture, upholding the paradox of law and grace, divine wrath and mercy. The Christian lives between two magnetic poles. Niebuhr claims the Apostle Paul as an early advocate of this approach, later represented by Martin Luther and Soren Kierkegaard. So para sa kanila, merong paradox po. Kaya yung kingdom of God, so talagang yung law and grace, yung parang magnetic pole. So parang nag-iilahan. Parang ganun po yung Christ and culture. And lastly, Christ as the
transformer of culture. Ako, for me, ito ang best position that we can have as a Christian. The Christ as transformer of culture position is the conversionist version of Christ above culture. And it is most clearly presented in the work of Augustine, John Calvin, and F.D. Maurice. According to this view, all of culture is under the judgment of God, and yet culture is also under God's sovereign rule. So para sa kanila, masama o maling kultura man yan, pwedeng baguhin ng Panginoon yan. At pwede niya yan magamit for His glory and para malaman yung purpose niya sa mga tao. So parang ako, for me, mas ano to sa akin, mas dikit nung binabasa ko ito, parang mas maganda ito. Kasi hindi mo kalaban ng kultura, hindi mo naman sobrang kakampi ng kultura. Ito ay sumasailalim sa judgment, no? Sumasailalim sa sovereign rule ng ating Panginoon. Pangalawa, communication and culturation. Ito na yung language. It is the hermeneutic aspect of theology which concerns the process of proclaiming and explaining the gospel in a language a particular people understands. Ako po ay naging somehow naging translator, naging external reviewer ng dalawang translation. PBS, Philippine Bible Society, and Wycliffe Translation. So, kami po ay naniniwala, ako po ay naniniwala na there are so many languages in the world, dialect in the Philippines. At ang layunin talaga natin po dapat, no? Hindi lang po sa Tagalog, hindi lang sa English, hindi lang po yung mga major dialect or languages na meron tayo, which is very good. May mga translation na tayo sa Ilocano, may mga translation na tayo ng Bisaya, pero even yung mga dialect, even yung mga tribe, even yung mga ganong klaseng mga maliliit na mga na hindi masyadong napapansin, ay dapat po meron nagta-translate kasi ang salita po ng Panginoon ay dapat sa lahat ng lingwahe, 'di ba? Every knee will bow, 'di ba? Every tongue will confess. So ano yung sinasabi ng dila na yun? Yung lingwahe. So dapat sa kahit anong lingwahe po ay mapakilala natin ang salita ng Panginoon. Yes, may mga dito sa nasa city, very Taglish, English, Pinoy version. Pero tanda natin mga kapatid, let us be missional. Hayaan natin na magkaroon tayo ng integration, ika nga, yung pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon. Huwag lang tayong malimit sa kung nasaan tayo mga kapatid. Let us be very careful na sobrang dami pong dapat nating abutin. At ang isa sa mga paraan ng pagpapaabot ay paliwanag sa kanila ang salita ng Panginoon, ang Biblia, sa kanilang dialekto or sa kanilang sariling lingwahe. Pangatlo is context. It is important to do contextual theology in the sense that you are answering from scriptures the questions that the culture is asking. How do Christians live faithfully and biblically in a very particular cultural context? So yun yung mga tanong natin. No? Ako ay tatlong Bible school ang inaral ko po mga kapatid, mula sa ACM, sa Bethel at itong pinagmasteran ko sa Evangelia University. It is very clear, no? Pag kami ay gumagawa ng hermeneutics, no? At yung pag-aaral sa mga Biblia po, napaka-importante ng context. Yung iba talagang napakahirap din naman kasi talagang mga kapatid, rigorous. Kumbaga yung 2,000 years ago, 4,000 years ago, from Genesis 6,000 years ago, aralin mo yung mga traditions, no? Napaka ano talaga, tawag dito, talagang napaka-taxing, wow, sobrang dami. Pero as a pastor, no, as a faithful expositor of the Word of God, ito yung kailangan natin. We really should understand the context of what we are reading. Yes, hindi pastor, may Holy Spirit naman. Tama po. And I am not challenging that. Totoo naman may Holy Spirit. Pero isa sa mga role po ng Holy Spirit ay bigyan tayo ng wisdom. Bigyan tayo ng gabay. Na ito yung mga tanong ko, di ba? Paano nga namuhay ng tapat? Ano yung mga nangyari noon? At paano ito natin ma-apply ngayon? So,
those are the key questions that should drive our theologizing, which is always done in a particular context. Dalawang lagi, merong eternal, hindi natin kikwestiyonin yung eternal, yung pagiging timeless ng salita ng Panginoon. Hindi natin kikwestiyonin, pero lagi po merong question of historical particularity na tayong mga binigyan ng pagkakataon ngayon to preach the Word of God, to share the Word of God, even kahit one verse lang yan, ay dapat maaral natin ng maayos po ang salita ng Panginoon, which is later, magkakaroon tayo ng short exercise. Sa Antheo, application of contextual theology. Questions to consider as we apply the contextual theology. First, what is the gospel and how do we bring it to bear on the hearts of the people today? So for you, ano nga ba ang mabuting balita sa iyo? Or ano nga ba ang sinasabi ng Biblia pagdating sa mabuting balita? Parehas ba kayo ng sagot? Di ba? Pangalawa, what is the culture like and how can we both connect to it and challenge it in our communication? No? So merong kultura, merong lingwahe, paano natin mapagsasama to? How do the various ministries in a church, word and deed, community and instruction relate to one another? So bilang simbahan, no, nagiging relevant ba? Nagiging timely ba the way we share the gospel? Yung halimbawa, yung mga nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas, yung flood control project na yan, or sa isang community na kinabibilangan mo, nagmamatch ba yung word, yung deed? Diba? O namumuhay tayo sa isang capsule na tayo lang. No, pag nasa church ka lang. Pag nasa trabaho ka, iba ako sa trabaho. Or pinagsasama ba natin yon? As we conclude this first part, there's a great potential for us to learn something really helpful about how to share the gospel or disciple people. But on the other hand, our approach is open but cautious because there is also the potential for compromise or syncretism within those same pages. Ito na po yung danger, mga kapatid. If we are not careful in studying the Word of God, lahat ng pwede natin kunin, pagsasamahin natin, nagiging chapsuy na siya. No, hindi po dapat ganon. The same might be said, of course, for Western theology books, which for some reason are often considered to be just theology rather than contextual theology. Yung Western theology po, contextual theology po yun. The way na pinag-aralan nila kanilang Biblia sa mga scholars, sila po mismo ay yun po yung kaparaanan na pag-contextualize nila ng salita ng Panginoon. In some, any and all theologizing is contextual whether we realize it or not. So it is both unwarranted and unbiblical to disregard contextual theology per se. Di po natin pwedeng ibaliwala ang pagko-contextualize ng salita ng Panginoon. Hindi, bahala na, hindi po mga kapatid, it is only right, it is only incumbent upon us when we read the Word of God, the first thing to do is interpret it properly and do the proper contextual theology. We are all theologians and we are all contextual theologians. The question is whether or not we are good ones. Are we aware that we are reading and thinking about the Bible and its implications within a particular time, in place, in history in the world? The more we understand the Bible in the history of biblical interpretation and become aware of the strengths, the weaknesses, and peculiar characteristics of our home culture and those of other cultures, the more we will be equipped to think biblical and do theology well in particular cultural context. Contextual theology is not something to shy away from, but something to embrace and to commit to doing well. Not compromising scripture, but committing to make all of God's word understandable for the peoples with whom we come in contact. Okay? So very clear, I hope na malinaw itong ating pinag-uusapan, mga kapatid. Now, talon tayo. Pinaliwanag ko na yung definition, yung approaches, application,
practicality ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Now, talon tayo mga kapatid sa contextual theology part 2 or doing contextual theology. In the previous lessons, diniscuss na natin yung importansya ng contextual theology in relation sa pag-aabot sa ating community. Now, I'll give you some guidelines lang. Siguro yung iba ay ginagawa na ito. Pero bigyan ko lang kayo ng siguro basic or ano man tawag dito, crash course siguro. Paano nga ba tayo gagawa ng i-contextualize yung theology na meron tayo? First, meron ako tinatawag na DAD framework. Mamaya papaliwanag ko. First, we need to define the context. No? Napaka-importante. Two things that you need to consider as we interpret the Bible and apply it in our times. First is to know the biblical context and the present context. Ang unang gagawin natin mga kapatid, alamin natin yung biblical context. Ako po ay may ginagamit na framework. Yung ang ginagamit ko pong framework ay APTOA. Pastor, ano yung APTOA? Ito po yung APTOA. Need to help us interpret the specific book. Ang bawat libro po ay basic, ay merong APTOA. Wag na muna nating pahirapan. Tingnan natin yung book of Mark. No? Halimbawa, book of Mark. Very clear in the history, and ang author po ng Book of Mark ay si Mark. Pero if we will look further and deeper, na ang source niya ay si Peter, no? Bakit po? Kasi merong sinasabi sa Biblia na disciple siya ni Peter. And there are some internal and external evidences na magpapakita po na kung ano ang paraan, paano sinulat, ano ang tono ng pagkasulat, ay most likely ito po ay galing kay Peter na siyang ginornal, no? Na siyang sinulat ni Mark, no? Pwedeng oral, nagkikwento si Peter. Siguro ang ginagawa ni Mark habang nagkikwento, nagsusulat siya or by memory, tinatandaan niya yung ibang mga detalye, no? Ano yung purpose? Very clear, isa sa mga purpose is really to show the suffering ng Son of Man, ni Jesus Christ as the Son of Man. Very clear yon. Kaya Mark 10:45, no? I have come not to be served, but to serve, no? And become ransom for many. So, yun isa sa mga ano yan, isa sa mga very clear, no? The suffering servant, ika nga, yun yung isa sa mga tema, no, ng book of, ito po, memory ko lang ito mga kapatid, so yun, example lang ito, no? So, dapat alam natin yun. So, time and date, lahat malinaw natin. It is written probably 20-25 years after the death of Christ, no? So, kung namatay si Kristo around 33 AD, ang sabi po dito, it was around 55, 53 AD or 60, something like that, no? So, it is the earliest gospel na nasulat, no? So, probably ito yung pinagawaan nila Luke at ni Matthew. At meron pang isang source which is yung Q. So, some other time. So, hindi po natin matatakel ngayon yun. So, ano ba yung mga okasyon nila? Ang okasyon po ay under persecution yung mga Christian during this time at nangangailangan sila ng sagot or ng encouragement o ng assurance dun sa faith na meron sila. Kaya very clear, no, na isinulat ito ni Mark doon sa konteksto ng pagiging suffering servant ni Christ to relate doon sa suffering at sa persecution ng mga Kristiyano during that time. So, isa sa mga occasion yon. So, aside from that, apart occasion, mayroong mga special highlights yan, may mga very, I don't have time now to discuss all of that. And audience,
importante yung audience po no sa pagbabasa ng especially ng gospel. Kung si Matthew po ay ang audience niya ay Jewish, Christian Jewish. Kung si Luke po ay universal, which is halo, mixed. Kung si John po ay Greek, no? Marami po sa kanyang sulat ay Greek. Si Mark po ay Gentile. So Gentile Christian. Probably around 70 to 80% na kanyang sinulatan ay Gentile Christian. At marami po ano 'yon, maraming mga internal evidences na makikita within the book of Mark, no. So next time po, pwede nyo akong siguro mag-upuan tayo, no. Pwede nating pag-discuss ito para at least. So in summary, yun po yung aptowa. Okay? So yun po yung ilan lamang sa mga kaparaanan. Pastor, paano namin makukuha ito? Yung iba dito wala naman sa gospel. Nandun po actually yung iba nandoon. Okay? So, pangalawa, meron pong may tinatawag ako na very reliable commentaries, hindi po ako basta-basta nagbabasa ng commentaries, mga kapatid. Very picky ako sa pagbabasa ng mga commentaries. Ang binabasa ko po exegetical commentaries, yung mga textual, yung more on focus lang sa background, no. So very clear ako at meron lang akong mga iilan po na mga binabasa. Pero ang payo ko po para makuha natin yung aptowa is read the book. Paulit-ulit po, basahin na paulit-ulit. Kasi yung iba po ay lalabas. Yung iba po, katulad ng kay Luke, very visible sa first 4 verses pa lang yung prologue ng sulat. Kay John naman, very clear pagdating dun sa epilogue, sa pagtatapos ng book of John. So may mga ganun po mga pagkakasulat, mga kapatid. So questions to ponder. Ito po, dapat when we study the Word of God, dapat importante po yung mga inquiry. We are not questioning the Bible, but we are just asking the right question to understand the Bible. Okay? Dapat clearin, mga kapatid, okay lang magtanong. Okay? Basta ang purpose ng pagtatanong ay pag-iintindi sa salita ng Panginoon. Ito, very clear when you are now facing a text po. Ano ba ang context ng salita ng Panginoon? What is the immediate context of the scripture? Ano yung preceding? Ano yung succeeding verses of the text? So, I think basic ito, mga kapatid, no? Pag nagbabasa ka ng Biblia, meron kang kwento, at sa kwento na yan, saan nakapasok yan? Ano yung immediate section niya? Diba? Kumbaga, very clear, no? Para at least maintindihan mo lang. Sinong huling kinausap ni Jesus? O, nasa ibang lugar na ba sila? Iba na ba yung setting? So, importante ito, mga kapatid, na makuha natin. Pangalawa, what is the relationship of the scripture to the specific book? So, ito na yung tinatawag na immediate context. Kanina, yung preceding and succeeding verses, malaman lang natin. Ngayon, in terms of the whole book po, anong kinalaman nito? Itong verse na to, itong kwento na ito, itong parable na ito, itong miracle na ito, itong healing na to, anong ibig sabihin mo? Panigurado po meron yon. Kasi the way the authors did or wrote the gospels or yung kanilang sulat po ay merong mga ano yan, merong editing pa yan silang ginawa to make sure lang na pumasok. So dapat din malinaw yon. Okay. And pangatlo, what is the relationship of the scripture to the whole Bible? Canonical context, importante ito. Ito na ngayon looking at the bigger picture. No? So, nakaka-relate ba to doon sa redemptive picture? O kasama ba to doon sa salvation ni Jesus Christ, etc., etc.? Now that you study the biblical context, you should bridge the interpretation to your present context. So ngayon, napag-aralan na natin, nabigyan na natin ng hostisya, alam na natin yung author's intended meaning, nabigyan na natin ng tamang istruktura, nabigyan na natin ng proper study, proper exposition, ika nga, proper exegesis, ika nga ang verse na yon.
italo naman natin sa context natin ngayon. So what is the eternal relevance of the scripture today? So ano yung timeless na lesson na pwede natin matutunan? Very clear na isa lang po ang meaning, pero maraming application, maraming significance ng word ni Lord. And how does the grace of God bring changes today? So yun po, ito ay mga iilan lamang mga basics, no, para maintindihan natin at maunawaan ang biblical context, no, to just to define the context. Pangalawa is assess the culture. Katulad po nung sinabi ko kanina, remember that the culture around us is not our enemy. So they can be our friend to share Jesus and make disciples. So mamaya magbibigay ako ng case study. But for now, ang verse po na ginamit ko ay 1 Corinthians 19:20 verse 23. New English Translation, sabi dito, to the Jews I became like a Jew to gain the Jews. To those under the law, I became like one under the law. Though I myself, I am not under the law. To gain those under the law, to gain those under the law. To those free from the law, I became like one free from the law. Though I am not free from God's law, but under the law of Christ. To gain those free from the law. To the weak, I became weak in order to gain the weak. I have become all things to all people, so that by all means I may save some. I do all these things because of the gospel, so that I can be a participant in it. Di ba? Ang ganda, no? Ang ganda nung ginagawa ni Paul, no? Parang sa mga Hudyo, naging Hudyo ako. Yung mga under ng law, naging under ako ng law. Kaya, pero dun sa mga hintil, somehow, nakikibagay din ako sa kanila para mapalaya sila doon sa law na nagtatali sa kanila. Sa mga mahina, katulad ng hintil nga, naging mahina din ako. Ginawa ko ito, ang ganda, no, para maligtas ko yung iba. At because of the gospel. So, ulitin ko mga kapatid, we need to assess the culture. Yes, obviously may mga kultura na masasama, no? Especially ngayon. But tandaan natin na Christ is above our culture and Christ can transform our culture. Kailangan lang meron tayong discerning spirit para malaman natin na, nga, no, parang, ano nga, kasi hindi natin pwedeng kalabanin lahat ng kultura. Na wala tayong maaabot kay Kristo. Nauunawaan mga kapatid. Pangatlo, last, as you now define the context and assess the culture, we will now design a lesson that will help you to reach your community. So kung nasaan ka man ngayon, no, maganda maging ano natin ito, maging pattern, no. So there's nothing wrong with the inspirational books, devotionals, and other reading materials. The challenge is how are we going to integrate it in our community. Integrated mission na po ang tawag dito. Now, karoon lang ako ng define the context lang. Pag-aralan lang muna natin. Paul in Athens engaging the culture with the gospel. Mabilis lang ito mga kapatid. Gusto ko lang makita nyo lang po ito mga kaibigan, no? Ito po yung mga ilang ginawa ni Pablo, no? So nasa mission, I believe this is second missionary journey, if I'm not mistaken. So ang setting po ay nasa Athens siya, center of culture, philosophy, and religion in the ancient world, no? Context, si Pablo ay naghihintay kay Silas and kay Timothy, pero nakita niya na puno ng idols yung city na yun, at syempre nahabag siya, naawa siya, nagkaroon siya ng parang burden. So ang audience niya, mga philosophers, mga Epicureans, Stoics, intellectuals, and idol worshippers. So anong ginawa ni Pablo? Una, inaral niya lang, inobserve niya lang yung culture. He doesn't ignore the culture. He studies it. He goes to both the synagogue and the marketplace to engage people. Nakakatawa, no? Na hindi lang siya pumunta sa synagogue, even dun sa tingin niyang hindi naman to maka-Diyos, pero inaral niya yun, no? He entered their spaces of thought, yung Areopagus, no, to discuss ideas. Pangatlo, now nung naobserbahan niya na, inaral niya na connect niya na ito sa kanyang kultura. Kaya nagsimula siya sa common ground. I see that in every way you are very religious. So, ang ganda, no? Parang
alam niya na hindi niya pwedeng kalabanin, no? Pero sinabi niya, no, refers to the altar, kasi meron silang altar doon, no, parang satwa, to the unknown God. At ginamit niya yon to really share the gospel, no? Uses their own poets and philosophy to connect with them. So, ang ginawa, hindi niya kinalaban. Hindi siya nakapagdebate agad. Ang ginawa niya, meron kayong altar dyan to an unknown God. This is a gospel opportunity. Pwede ko itong gamitin para ibahagi ang salita ng Panginoon. From that, nagkaroon siya ng parang exhortation or preaching, pagbabahagi ng kung pinakilala niya na si Jesus. Ito na ngayon, proclaiming the gospel, no? So doon sa kanyang message, very clear, pinaliwanag niya that God is creator and Lord over all. God calls everyone to repent and turn to Him. The proof of His authority is the resurrection of Jesus Christ. No? Galing, no? Kumaga, saan nagsimula yun? Doon sa altar nila. Doon sa altar nila to an unknown God. At ginamit niya yon para ipakita na si Lord ang creator, siya ang tumatawag para magrepent at bumalik sa kanya, at ang muling pagkabuhay ni Kristo ang patunay nun. Pero syempre, alam naman natin, as we share the gospel, katulad, may mga responses. May mga 3 reactions. Merong nag-mock, diba? Some rejected the message. But yung iba na curious. Some wanted to hear more. No? Merong mga, ano yung sinasabi ni Pablo? And lastly, may mga naniniwala. Some accepted Christ, si Dionysius, si Damaris, and others. Ano ang conclusion natin? The gospel of Christ transcends culture but must be communicated within culture. Now, above culture siya, pero kayang i-transform ni Lord. No? Paul shows that true evangelism requires pagkakaintindi ng mundo na kinabibilangan nila, pag-engage ng kanilang puso at isipan, at pagproklama kay Kristo na siya ang sagot sa bawat cultural longing, katulad po nung ginawa doon. So at least, nagkaroon lang tayo ng sample, no, ng pattern paano gawin ito. Now, case study, magkaroon tayo ng sample paper lang, mga kapatid. Dito naman tayo sa Pilipinas, no? Kung gagamitin natin yung DAD principle, itong DAD concept na inano natin kanina. Maganda, no? Define the historical context of, focus tayo sa Black Nazarene. Kasi very rampant po dito ang Black Nazarene sa Pilipinas. Especially kung sarado katoliko, kandado katoliko ka, no? Na every January 9 ay talagang sineselebrate ng millions of Catholics, no? Yung itong tradisyon na ito, itong ritual na ito. And di ba? And siguro kung tayo ay born again na, hindi dapat natin inaano yan. Pero contextual theology, gamitin natin ito, mga kapatid. From the point of view ni Paul, perspective ni Paul, kung dun sa altar na yon to an unknown God, ito, Nazarene, di na tayo lalayo kasi si Kristo na yon, who happens to be, para sa kanila, yung statwa, yung Black Nazarene, di ba? Yung itim na Nazareno, medyo dikit, pero alam natin merong mali sa mga perspektiba, no? Merong mali sa katotohanan. Pero kakalabanin ba natin? Let's use the pattern of Paul, and how do we do now contextual theology? So mga tanong lang natin, few questions lang, mga kapatid, no? From the perspective of the Catholics, why are they celebrating this tradition? So aralin lang natin, no, bakit nga ba nila sineselebrate ito? Anong meron? Nagpapakapagod sila every January 9, no? Parang grabe namang effort na 'yon. Parang, 'di ba? Parang ano ba 'yon, ang tawag dito, sobrang alam mo 'yun, mag-iisip sila, babiyahe sila, grabeng effort na gagawin nila. So bakit? Ba't nila sineselebrate yung tradition na 'yon? So, pangalawa, do you personally interview someone? So, if this is your paper, meron ka bang na-interview na fully devoted to Black Nazarene? Without going to debate, just ask questions, no? Bakit ito yung maniniwala mo? And how do they view the Black Nazarene? And why are they so committed to it? So, yun yung mga magandang
Magandang pag-aralan. So if you have time also, if this is yung paper na gagawin mo, okay lang mga kapatid. Pwede mo itong kunan. No? So assess the culture lang of the people devoted to Black Nazarene. So if you will look into it, ano yung social status ng mga taong deboto? Nasa laylayan ba? Mahihirap ba? Nasa middle class, di ba? And how does the believers tayo naman, in community and in churches, responds to the Black Nazarene devotee? Do we reject them? Do we, mali ang ginagawa nyo, pagsigawan natin? How do we di ba magandang tanong, no? So, ano ngayon ang response natin sa kanila? Now, having defined, having assessed the context, no? Let's design a lesson, no? How to minister to a devotee of Black Nazarene. Very simple lang mga kapatid. First, let's have some scriptural references lang. No? Ako gumamit po ako ng 3. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin will conceive and give birth to a son, and she will name him Emmanuel, which is in Hebrew, the Lord is near. Okay, so the Lord is with us. Parang ganun po. Malapit ang Diyos sa atin. Ganda lang, no? Ganda. Bakit po? Kasi ang mga kapatid po natin actually, ito pong mga deboto ng Black Nazarene, akala kasi nila na pag nawakan nila yung itim na Nazareno na yon, gagaling sila sa mga sakit at siguro hindi na sila maghihirap. Pero may pagdikit. No? Ginagawa nilang literal. I think nandun yung idea. Pero dapat lang din malinaw. Tama ba yung idea na yun? Or it is very clear na mismo si Kristo na sa kanyang kamatayan na siya na naglapit para sa atin. Hindi na yung statue na yun. And John 1:14, the incarnational verse, and the word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. So, for us, it is very clear na kailangan maintindihan natin yung the theology of incarnation as we now deal with this Black Nazarene devotee. And Hebrews 14:6, therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let's hold firmly to our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things, just as we are, yet without sin. Therefore, let's approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace for help at the time of our need. So, having read these 3 scriptural references na binasa natin, pwedeng sa pag-approach po, ito ay tulong sa atin, no? That itong concept of Emmanuel, that Jesus is with us, no? Same din doon sa mga Black devotee na malamang alam nila pero kailangan pa nilang hawakan every January 9. Pero kung tutuusin, every day, Jesus is with us. Yung kamatayan ni Kristo mismo ang siyang patunay na si Kristo ay malapit sa atin. Incarnation, Jesus dwells amongst us, no? So very clear yun. Si perfectong Diyos, nagkatawang tao. And sympathy, Jesus understands us. No, kasi yung paglapit paglapat ng kanilang mga panyo o kung ano man yun, naiintindihan sila ni Jesus. Pero kahit wala naman, very clear naman sa ating mga Kristiyano. Pero maganda po ilapit lang natin sila sa ganitong klaseng konsepto, no? Salita ng Panginoon. So knowing that Jesus is with us, we can call him anytime, no? Dahil kasama naman natin si Diyo, ang Lord, pwede tayong tumawag sa kanya every day, no? Actually. So knowing that Jesus dwells amongst us, we can put our trust in him completely. Hindi dun sa mga estatwa na yun. And lastly, knowing that Jesus sympathized with us, we can approach him with confidence. So, ang ganda po. Actually, ilan lamang to. Sample lang naman ito mga kapatid, no? Sa paggawa ng papel nyo doon sa final paper nyo. Okay. So, that's it po. I think ito na po yun. Dito na po nagtatapos yung ating lesson. But few reminders lang.
Ang submission po ng inyong share your learnings at reflection paper netong week 4 ay sa October 10, okay, 2025. And after that, I'll give you around siguro 5 weeks. So from upon hearing this lesson, and balikan niyo po ang inyong syllabus kasi sa last part andun po yung format ng paggawa ng final paper tsaka yung structure kung paano niyo siya gagawin. At nandun po yun, kompleto po yun mga kapatid. So ito po ay sample lamang na ginawa ko para lang at least matulungan kayo. And if you have any questions, don't hesitate to PM me, to contact me personally. Alam niyo naman po ang aking Facebook, Jun Rupa. Email ko po jonathandavidrupa@gmail.com. If there's any confusion na gusto niyo malinawan kayo, ay pwede nyo po akong tawagan or i-PM lang po. So, that's it mga kapatid. Dito po nagtatapos ang ating lesson, ang ating modular course na Intro to Theology. I hope and I pray na marami po kayong natutunan at ang prayer ko ay sa inyong mga ministry, sa inyong mga ginagawa ay patuloy na magamit nyo kung ano man po ang mga learnings nyo dito. So, yun lang mga kapatid at maraming salamat. God bless you. Ingat kayo lagi.